Tignan nyo naman yung lineup ng Gilas dito, idol. Right? Panopio, Parks, 3D, pati Justin Chua. Talagang hindi mo mai-imagine yung lineup na ito na magsama-sama. Pero ganyan talaga mga idol. You got to do what you got to do. At yung roster nga ng SEA Games ay rush gawa nung sinasabutahin ng host yung rules. Kaya mahirap din sisihin tong mga to na hindi nila matambakan ang kalaban kasi halos last minute nga lang po yung lineup na buo kasi binabago nga yung eligibility. Pero dito pa lang may problema ka na, mukhang si 3D kasi yung nagpepwestong 4 rito, hindi naman talaga 4 yan. Dos yan si 3D and even uno kaya niyang gawin, pero since isa nga siyang big body type of player ay ganito po ang nagiging sitwasyon. Then you have Chua na wala rin pong team sa PBA ngayon. Kahit nahari ang Pilipinas sa SEA Games Basketball 5-on-5, hindi ito ang ideal na front court na gusto mo. Pero again, you got to do what you got to do. Kilalang sweet shooting big man tong si Chua mga idol sa kanyang basketball career. And dahil paubos na ang shot clock, tumira siya ng fader. Medyo hindi siya powerful type of big at umiwas siya sa contact. Ang nanotice natin dito sa bigs ng Pilipinas, actually more on sa depensa nga ng Vietnam to parang mas focus sila in containing the bigs. Tulad dito na pagkasolo pa lang ni Chua ng bola, kahit na hindi naman siya yung parang focal point ng Gilas talaga ay nakaka-attract siya ng multiple defenders din. Which is good, kaya dapat on point din ang shooting ng mga shooters natin pag ganito. Si Wright medyo struggling pa, lalo sa unang laro niya, pero nakakabawi naman siya dito sa second game nila. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, si Chua ay 36 years old na rin, so hindi na yan mabilis and actually never naman talaga siya naging mabilis na big man. With all due respect din kay idol Justin Chua if mapapanood niya ito. Kaya okay din na may young legs ka sa floor with Manzano. Makikita natin dito yung versatility niya defensively kaya binabad rin siya ni Coach Norman Black kontra sa mga Viets. Una ay sinalo niya yung tao ni Wright kasi sumugal si Wright ng agaw. Then na-prevent niya yung tira rito sa kaliwa kasi nakapag-close out siya ng ayos. Then dito na nga po makikita natin na maiiwan po si Justin Chua dyan sa corner pero andyan po si Cedric Manzano para saluhin siya. I think yung versatility alone nito ni Manzano ang magpapabor din sa kanya para mas mababad pa ng gusto sa susunod na laro. Naka-force sila ng turnover dito, idol. Kung pensa ang pag-uusapan, ganito po ang role ng mga bigs natin. More on mga taga-screen lang sila at bibihira po yung nabibigyan sila ng ISO plays. Syempre, kung meron kang Ray Ray at Matthew Wright, sila malamang ang number 1 at number 2 options mo. Maawalan talaga ng chances on offense ang bigs. May bolik pa sila dyan. And si Poy Erab na nga ang sa tingin kong best big man natin sa lineup na ito at ganyan nga nagbibigay siya ngayon ng pin down kay Wright. Play po ni Coach Norman to kay Wright at ilang beses po nila yan ginawa. So kung big ka ng Gilas sa opensa, ang importante ay mag-set ka ng good screens, mag-roll ka to the basket na maganda, ipasok mo yung mga drop-offs at mag-provide ng magandang energy. Eto muli si Manzano to clean up the mess. And syempre, ang mas concerned ako mga idol ay depensa nitong bigs ng Gilas. Mukhang heto na nga po ang effective frontcourt nila, si Eram at Manzano nga mga idol. Pwedeng si Malonzo yan kung hindi si Manzano. At question pa po yan kung mag-hold ba ang frontcourt nila kontra sa ibang mga mas contending teams tulad nung Thailand na may Jakwaran at Ejesu, yung Indonesia may Seviero pati Diagne. In this clip, si Jerker po yung bantay ni Manzano at isa rin sa mga best bigs ng Vietnam to. Kita nating inalalayan din po ni Eram si Manzano sa poste and good defense yan sa bigs ng Gilas. Turnover sa Vietnam. At importante rin po na yung bigs natin ay magiging epektibo in helping and recovering. Tulad nung ginagawa nga po ni Eram na sumasalubong dyan sa nagda-drive pero aware pa rin siya na iniiwanan niya yung tao niyang shooter dito sa one pass away. Good defense kay Idol po ito at na-contest niya yung tira. And oo mga idol, si Malonzo ay ginamit din po bilang big dito. Sa Gilas sa FIBA 4 rin naman po ang nilalaro niyan pero more of a tres kasi talaga yung laro niya. Though may size siya para maging 4 rin dito sa Asia at 6'5 o 6'6 din po ang height nito. Sabay athletic pa, di ba? Kaya kung hanap po ni Coach Norman Black mas matangkad at mas athletic sabay mas veterano na kaysa kay Manzano, pwede niya rin pong gamitin si Jamie dyan, lalo sa susunod nilang game better big na ang mga kalaban nila. Kita pa rin naman natin na andyan po ang help ni Eram, underrated sa game na ito yan pero epektibo. So kung upensa nga, hindi ko masyadong aalalahanin yung mga bigs nitong Gilas kasi mukhang okay naman din ang ginagawa nila. Syempre mas gusto mo yung may Kai Soto sana o Junmar na pag binigyan mo ng bola ay malaking problema sa kalaban niyang nagagawa. Pero wala naman silang ganun Mabuti at marami din pong scorers tong SEA Games Gilas kaya ayos lang din na hindi po dominating ang bigs natin on offense. Mas concerned ako sa kabila.
sa depensa. And kung mako-contain ba nila yung likes ni DMX nga, Indonesia kasi probably ang susunod na makakalaban ng Gilas kung mananalo yung Indonesia kontra sa Vietnam sa quarters. And kung makakadepensa nga ng ayos tong bigs natin kontra sa mga bigs ng kalaban, I think kayang-kaya natin mag-gold mga idol. Agree ba kayo? Lagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.